Magandang araw muli sa lahat. Sa araw na ito, mayroon na naman akong isang topic na isi-share ko sa inyo para sa kaalaman at sa dagdag kaalaman ng iba nating mga kababayan na tulad ko isang technician at saka electrician o kung kahit sa ibang larangan. Kasi ito ay isang importanteng kaalaman na isi-share ko sa inyo. Ito ay patungkol sa ingress protection. Ito yung mga IP code o IP rating ng isang enclosure o isang electrical fixtures o lighting fixtures. Example sa mga ganyan, sa mga junction box o saan mang electrical equipment o electronics equipment. So makikita natin to kung ano yung level of protection ng equipment o fittings o ano man ito. Dahil sa mga level of protection na to, dito natin malalaman kung itong gamit natin, itong mga enclosure natin ay suitable ba sa isang lugar na pagkakabitan natin. So, ano ba itong IP code o IP rating? Ang IP code o IP rating ay ito yung makikita natin sa mga equipment na may nakalagay na tulad nito. For example, may nakalagay dyan na sulat na nakaganyan. For example, IP 54 or IP 66. Ito ay protection code to. Dito mo malaman kung ano yung ibig sabihin ng IP54 at IP66. Kung para saan to, kung saan suitable siya rito ikakabit. So dito natin ngayon, sa topic natin ngayon, himay-himayin natin yon kung ano ang ibig sabihin ng mga code na ito. Ito ay may corresponds level of protection bawat isa. So, isa-isahin natin to, i-discuss ko sa inyo, i-demo ko sa inyo kung ano yung kanya-kanyang mga protection code para malaman natin kung ano yung ibig sabihin yan. So, mga ganitong level na code. So, kasi isa sa pinaka-importante yan dahil malalaman natin dito kung saan nakasulat dito kung ito ay suitable ba sa pagkakabitan natin ng equipment natin. So ang mga ito ay may kanya-kanyang code, mga numbering. May kanya-kanyang numbering yan. So for example, ito yung may nakasulat na example na nakasulat kanina na sinasabi kong IP 54. So isa-isahin natin yan kung saan siya pumapasok, kung ano yung level of protection niya sa ganitong protection. Ito yung gawin nating example, IP 54. Para kung makikita natin sa example na to, kung ano yung level of protection, kung saan siya pwedeng gamitin, kung saan siya pwedeng ikabit. So ito yung IP code and rating o ingress protection na makikita natin sa mga equipment, sa mga GB, junction box o lightings o anumang electronics equipment. Makikita din natin to. So ipopokus lang natin yung camera, isa-isahin natin. Isa-isahin natin. So sa makikita natin na IP54, ito ay nag-correspondence, for example, 54. Ito ay nag-correspondence dito sa solid at saka sa liquid. Solid saka liquid. So, ibig sabihin nito, ito ay, ang level of protection ng solid niya ay 5 at level of protection ng liquid niya is 4. So, dito natin makikita yan isa-isa kung anong ibig sabihin ng 5, 4, o 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Kasi sa solid protection, level of protection ng solid ay mayroon siyang 6 hanggang 6 siya. Mayroon siyang 6. So, bawat numero may kanya-kanyang level of protection yan. From 1 to 6. Tulad din sa liquid, may kanya-kanya din siyang level of protection yan. Sa liquid hanggang 9 yan. From 1 to hanggang 9 yan. Ang level of protection yan. Bawat number dyan, may kanya-kanya siyang level of protection. Kung ano yung mga pwede lang kabitan sa kanya. So, dito sa example ko na IP54, makikita natin dyan sa 5, ito yung sa protection ng solid at sa 4, ito yung protection niya sa liquid. So, at yun ang ibig sabihin sa IP, increased protection sa solid and liquid. So, para magiging safe yung equipment natin sa solid, sa liquid, sa tubig, o anumang klaseng liquid dyan na hindi mapasukan yung equipment natin. So, dito tayo mag-umpisa sa solid. Sa solid, ang ibig sabihin ng solid na may level protection 1, ay ito ay nagpro-protect lamang hanggang 50 mula 50 millimeter pataas. Ito lang yung pinoprotektahan niya. Hirapan ako guys. So, sinsya na. So, sa solid, ito lang yung pinaprotektahan niya. Kung ang level niya is 1 lang, ito ay, ang pinoprotektahan niya ay magmula lang ng 50 mm pataas. So, paglampas na ng 50 mm, hindi na kayang protektahan yung equipment na yon. So, ibig sabihin, malaki yung awang ng equipment na yon. So, pwedeng mapasok yung kabuang dito natin, daliri, sa protection na to. So, for example, nakalagay sa IP niya ay IP 10 lang. So, ang ibig sabihin ng 10, ang IP niya, ang protection niya ay protected lang siya 50 mm below. Pero hindi siya protected sa liquid kasi zero siya. Walang protection sa liquid. So, ganyan ang ibig sabihin sa IP50, IP protection. So, burahin natin to. So, may isa-isa. So, ulitin ko. Ang level of protection ng 1 sa solid ay 50 mm pababa lang. Pag tumaas na 50 mm pataas lang. Pag mababa na sa 50 mm, makakapasok na yung solid object sa equipment na yon. So, bira lang tong lalabas, pero mayroong protection na ganyan sa level of protection niya. Dito naman tayo sa 2. Sa level of protection 2, ang level of protection dito sa solid 2 is hanggang 12.5 mm lamang pataas. So, medyo mataas yung protection niya dito sa 1 kumpara dito sa 1. So, ang 2 ay nagproprotekta na makapasok sa isang enclosure hanggang 12.5 mm. Pababa, pwede siyang pumasok. Pwede siyang mapasukan. So, ito yon sa 2. Dito tayo sa 3. Sa 3 naman, ito ay nagproprotekta lamang hanggang 2.5 mm pataas. So, hanggang 2.5 mm lang ang level protection ng 3 sa solid. So, pababa dyan, mababa sa 2.5, pwede siyang mapasukan. So, ang example sa mga 2.5 ay yung mga screwdriver. Makapasok pa yan. May butas pa siya na makapasok yung screwdriver sa ganitong level ng 3. So, dito sa 12.5, ang example nito na pwede pang pumasok ay yung daliri natin. So, kadalasan 2.5 yung makapasok pa yan dyan. So, pataas, yun na yung protection niya. So, sa 3 is 2.5 mm lamang
hanggang 2.5 mm lamang yung protection niya. Pababa, hindi niya kayang protektahan yung enclosure na yon. So dito tayo sa 4. Ang 4 ay magpo-protect siya hanggang 1 mm pataas. So pataas din ng pataas yung protection niya. Sa level 4 na solid, level solid protection. So ito ang 4 ay hanggang mag-protect siya mula 1 mm pataas. Yun yung kaya niyang protektahan sa level 4. So dito tayo pababa sa level 5. Dito na sa level 5, ito ay dust protected na siya. Dust protected na siya. Dust protected. So sa 5 is dust protected na siya. Ibig sabihin, hindi na siya hindi na makapasok yung mga alikabok. Limited na yung mga pasok na alikabok. So limited. Hindi pa siya fully protected. Limited to, limited dust protect. Ibig sabihin ng 5, limited lang siya. So ilagay natin limited. So limited dust protected lang yung level 5. Pero, sa makikita nyo, tingnan nyo yung level of protection niya from 1.0 hanggang posible na yung dust na posible hindi na makapasok. Limited na dust. Mayroong mga dust particles talaga na sobrang liit. At mayroon pang dust particles na less than 1 kaya pang pumasok rito. So, kaya ang level 5 is ang nakalagay sa level niya is limited dust protect lang siya. Dust protected siya pero limited. Limited ingress. Ito yung sasabi, limited ingress. So, protected siya sa mga solid na 1 mm at sa dust na medyo below 1 mm. Protected siya. Pero mayroong mga dust na pinong-pino na talaga pwede pang pumasok dito sa level 5 na solid protection. So level 5 solid. So posible pang mapasukan ng alikabok dito sa level 5. Dito sa level 6 na sa solid, ito na ay tinatawag natin na dust tight na talaga siya. Dust tight. So ibig sabihin ng dust tight, talagang silyado na. Hindi na makapasok yung alikabok sa level na 6. So kaya may makikita tayong IP66. So ibig sabihin na umpisa yung 6, ito ay dust tight na siya. So yung unang sinasabi ko na IP54, dito siya pumasok, kaya 5 yung una. So limited dust protected. Dust protected na siya pero limited ingress lang. Mayroon pa posible pang mapasukan. So ito yung mga level of protection ng solid. Sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, ito yung level protection ng solid. At ito yung mga corresponding niyang pwedeng protektahan. So from malaki ang pwedeng pumasok hanggang mag-dust tight. Ito yung level of protection. Ngayon, dito naman tayo sa liquid. Ano yung mga level of protection ng liquid? So ang liquid ay sa una ko sasabi, mayroon siyang hanggang 9, hanggang 9 yung level of protection niya sa liquid. So sa liquid, ang level of protection ng 1 ay protected siya sa liquid na falling o magdadrop in vertical position. Liquid. Kuha ka ng example. For example, ito yung enclosure niya. Ito yung enclosure. Pakita natin. For example, kung ang patak ng tubig ay galing vertically, walang galing dito sa gilid, walang galing dito kung saan, vertical lang yung laging patak niya, ito ay protected siya dito sa level 1. So level 1 is vertical falling lang siya, liquid vertical falling. Protected siya sa ganyang protection.
Kasi kung 0, talagang walang protection yan. So, ito yung nag-umpisa sa 1 sa liquid. So, vertical pooling protected lang siya pag level 1. Pag level 2 naman, vertical pooling protected lang siya until up to 15 degrees tilt yung enclosure mo. Halimbawa, naka-tilt ng ganyan, 15 degrees lang. Pag lampas na ng 15 degrees, hindi na niya kayang protektahan yan sa level 2 from vertical pooling also. So kung 15 degrees naka-incline yung pagka-posisyon ng enclosure nyo, pwede pa siyang maprotektahan sa level 2 na liquid protection level. So, sa level 3 naman, ang level 3 ay protected siya kung mayroong biglang buhos, splash, biglang buhos ng tubig galing sa taas. Kuha nga ako ng medyo ibang may kulay ito. For example, ito yung enclosure natin. So sa level 3, protected lang siya sa splash vertical pooling. Biglang buhos galing sa taas, splash. Ito yung protection ng level 3. Sa level 4 naman, ito ay nagproprotekta sa splash in any direction. So kahit saan siya mag-splash, biglang buhusan ng tubig galing sa taas, sa gilid, sa baba, sa kaliwa, sa kanan, protected yan sa level 4. Kaya itong IP54 na ginawa kong example sa kanina, ito ay protected sa dust, limited lang, at protected din siya sa splash of water in any direction. So kahit buhusan mo na biglang buhos sa kahit saan direction. So ito yung level of protection ng 54. Ito yung kadalasan makikita natin. Pero hindi pa siya talagang protected kung depende sa lugar na paglagyan niya. Gaya ng sinasabi ko, suitable location. So dito tayo sa level 5 na protection ng liquid. So ang level 5 protection ng liquid ay ito yung jet. Ito na yung jet, malakas na yung pressure. Pressure na siya. Mayroong pressure washer. Protected na siya. Jet pressure of water. Jet of water. Sa level 6 naman, ito na yung powerful jet of pressure of water. Powerful na. Ito mga malakas na pressure. Yung pressure washer, yan na, jet na tawag niyan. So, sa level 6, medyo mataas na yung protection niya. Kaya mayroong IP66. So, IP66, ito na yung kadalasang makikita natin yung mga sinasabi na waterproof outdoor, mga pagsabi natin outdoor equipment. Ito na yung mga IP code rating niya, 66, IP66. Kasi nga, dust tight siya, hindi na siya mapasukan ng alikabok. At saka, hindi rin siya mapasukan ng tubig. So, ito yung makikita natin IP66 sa mga tawag natin na dapat IP66. Yun ang para sa mga outdoor, sa mga all-weather, sabi natin iba natin mga all-weather equipment. IP66. Ito, mayroon din gumamit na IP54 dahil nga wala namang jet spray yung lugar na yon, ulan lang o mga buhos-buhos lang. So, pwede na itong IP64, 54 plus, IP64. Kasi 6, talagang dust tight na. So, mayroon pang, magmula sa 6, mayroon pang 7, 8, 9. So, dito pa, diretso na tayo. Sa 7 naman, balik tayo natin. Sa 7 naman, ang 7 ay pwede siyang protected siya, pwede siyang ibabad sa tubig. Immersed in water.
pwede siyang ibabad sa tubig sa lalim na hanggang 1 meter lang within limited time lang. Within 30 minutes lang siya. Itong 7. 1 meter dapat hanggang 30 minutes lang. Pwede siyang ilubog sa water. Ilubog sa tubig. So, halimbawa, makikita kayo ng IP rating na IP67. So, IP67, ibig sabihin, pwede kong ilubog to ibabad ko to sa tubig, sa lalim na 1 meter, up to 1 meter, pero hanggang 30 minutes lang, protected siya. So, ito yung level ng 7. Ang 8, dito tayo sa 8. So, pataas na yung level, siyempre. Sa 8, pwede na siyang ilubog sa tubig under pressure for a long period of time. So, ibig sabihin, pwede na siyang ibabad ng gusto sa tubig. For a long period of time. So, ito na yung tinatawag ng mga waterproof na siya. Ito na yung totoong mga waterproof. Ito na yung mga totoong waterproof kasi long period na siya eh. Long period in water. So, tatawag na natin kung may makikita tayo na IP68, ibig sabihin talagang waterproof na siya. Kasi pwedeng ibabad mo na sa tubig, nakalubog siya sa tubig. Hindi siya mapapasukan ng tubig. Ito yun sa IP68 sa level 8. Yung 9, yun yung pinakahuli. Yun na yan, ang pinaka last na level of protection sa liquid. Ang 9 ay protected siya sa mga high temperature liquid, high temp liquid, plus water jet pa. Pressurized pa yung water jet, yung high pressure water jet, yung talagang may pressure. High temp water jet pa. So ito yung pinakamataas na level of protection. Ito yung magmula sa level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sa liquid. Ang kadalasan nating makikita dahil nga bira lang yung makikita natin na IP67, 68. Pero meron ha. Ito yung sasabi ko sa inyo, meron. So, gaya ng example ko, for example, mayroon tayong IP54 na makikita. Ang level of protection na is dust protected siya, limited in grease. So, ibig sabihin, may limited. Gaya ng explain ko, posible pang mapasukan. At saka, splash from water in any direction. So, pag buhos-buhos lang, ulan-ulan lang, kahit saan direction, protected siya sa liquid. So, kadalasan makikita natin yun. IP54, IP66, IP64. Ito yung tatlo, kadalasan natin makikita kung tinatawag natin na weatherproof o weatherproof na mga equipment, mga enclosure. So, ito yung pinaka-importanting tandaan natin, itong mga level niya sa solid at saka sa liquid. Dahil dito natin pagbabasihan kung ano yung suitable enclosure o suitable fittings sa isang location. Kung lagi siyang naulanan o laging natutuluan ng tubig, siyempre magbabase tayo, ang tubig ang dapat natin proteksyonan. Magbabase tayo rito mula sa 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sana sa ganitong pamaraan na-explain ko sa inyo, na-share ko sa inyo ang isa sa mga dapat nating malalaman tungkol sa pagkuha, pagbili ng mga equipment, mga enclosure, kung saan natin pwede siyang gamitin. Dahil pwede namang magkabit tayo kahit ano-ano, pero protected ba siya sa tubig? Protected ba siya sa dust? Protected ba siya sa ibang solid na object, bato?
o ano man yung makapasok, ito yung pagbabasihan natin. Ito yung tinatawag na Inggris. Ibig sabihin yung Inggris, yung mga Alibaba, mga tubig, mga ano, na magproprotekta sa kanya. Kaya ito, naglagay sila ng standard na ito yung mga IP code rating, IP code sa Inggris protection. Para ito yung basihan kung anong klaseng equipment, anong level of protection ang kailangan kong bilhin sa isang installation ko, sa isang equipment. At sana sa pamagitan ng video na to may napupulot kayong konting aral o natutunan sa sinishare kong mga kaalaman. Ito ay hindi para sa akin, hindi para sa lahat na gustong mayroong madagdag na kaalaman. Dahil ito ang purpose ko ay makapag-share, makatulong sa ibang tulad ko, mga sa larangan na ito. Sa hindi lang sa atin, kasi itong topic na to ay para sa lahat. Dahil pwede sa household to, makikita natin sa mga household equipment, household fixtures, mga electronics, meron makikita mo yun, yung mga IP code niya. So, malalaman mo na ito ay pwede kong gamitin sa labas. Dahil ito ay IP66, ito ay IP54, ito ay IP64, IP65. So, salamat sa papanood at sana suportahan nyo ako sa channel ko ito para tuloy-tuloy pa rin at maparami pa rin yung video na i-upload ko bilang sharing. Kasi ang mayroon nga tinatawag na sharing is caring. So tayo ay nag-share para nagkikare din tayo sa mga katulad natin sa profesyon natin ito. So bago ko to putulin, i-shoutout ko muna yung isa kong kumpare na nasa Saudi rin ngayon, si Paring Edmondo Daan. Shoutout sa iyo, pre. Ingat ka dyan. Sa lahat ng mga kasama ko dati, shoutout sa lahat. Hindi ko na may isa-isa. So, kung mayroon man kayong mga konting katanungan din, mag-comment lang kayo sa baba. Kung mayroon din kayong gusto nyo i-share o ipapashare sa akin, at ito ipipilitin kong gagawin ng video para may palabas ko at ma-share ko rin sa lahat. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe din para naman tuloy-tuloy yung video natin. Saka hit na rin yung notification bell para ma-notify kayo pag may bago akong video i-upload para lang malaman yun, ay may in-upload na naman. So hanggang sa muli, madaming salamat sa inyong lahat sa papanood sa video to. Pasensya na, at ako ay hindi ganong biyasa magtagalog pero pipilitin ko. Maraming salamat sa inyo.